Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mayad na temprano Luzon, maayong buntag Visayas, buenos dias Mindanao, bata man o matanda, estudyante o nagtatrabaho, talaga namang inaabangan ang pagsapit ng buwan ng Pebrero. For sure, maaga pa lang ay madami ng gimmick ang iyong naiisip para mas espesyal na ipadama ang pagmamahal sa pamilya, kaibigan o special someone. Kung damang-dama natin sa paligid ang epekto ng Love Month, ano naman kaya sa lagay ng ating panahon? Kaya tutok lamang dahil live tayo dito ngayon sa Pag-asa, Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Pwede na ring balikan ang aming mga reports, bisitahin lang ang YouTube account ng Panahon TV. At ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Thursday morning, February 2, 2017. Kamusta ang inyong fitness goals 2017? Consistent pa ba? Para sa lahat ng maagang mag-exercise ngayon, asahan ng pagsikat ni Haring Araw at ito ay sa ganap na 6:24 ng umaga at inaasahan naman ang paglibog nito sa ganap na 5:55 ng hapon. Mayroon tayong isang sama ng panahon na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa mga detalye nito, live nating makakapanayam ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Miss Lori Din de la Cruz. Good morning po, Miss Lori. Nasaan na po ba ang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Ito po ba ay maaari maging ganap na bagyo? Magandang umaga din sa inyo, Eunice, at sa lahat po ng viewers ng Panahon TV. Sa kasalukuyan ay may minomonitor po tayong low pressure area sa labas po ng ating PAR at huli nga po itong namataan kanina sa layong 1,130 km silangan timog silangan po yan ng Mindanao. At base po sa ating pinakahuling analysis ay hindi po natin inaalis ang posibilidad na maging ganap po itong isang bagyo at maaari din po ito pumasok ng ating PAR within this day. Ayan, inuulit ko po, patuloy po natin babantayan itong low pressure area dahil may tsansa o malaki yung posibilidad na ma-develop ito sa pagiging isang ganap na bagyo. Kaya't patuloy na tumutok dito sa Panahon TV para sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. And Ms. Lori, dominante pa rin po ba ang hanging amihan ngayong araw na ito? Ano po ang epekto nito sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras? Tama ka po, Miss Eunice. Sa ngayon ay umiiral pa rin ang hanging amihan sa ating bansa, particularly po doon sa Hilagang Luzon. Kaya't para po sa pagtaya ng ating panahon, inaasahan pa rin natin ang mahihinang mga pag-ulan doon po sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley Region. Inaasahan din natin ang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat. Pagkulog, epekto naman po ng trough nitong low pressure na nabanggit ko nga po doon sa buong Mindanao, Silangang Kabisayaan, Kabikulan at maging sa lalawigan po ng Aurora, Quezon, Isabela at Cagayan. But for Metro Manila and for the rest of the country, ay inaasahan naman po natin good weather tayo sa araw na ito, maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Ayan, dalawang weather systems po ay nagdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ito yung hanging amihan at yung trough ng isang low pressure area. Kaya saan man ang inyong lakad today, wag niyong kakalimutan ang panangga sa ulan. And Miss Lori, sa mga susunod pa pang araw ay inaasahan natin na lalakas pa yung hanging amihan na maaari itong umabot sa halos buong bahagi ng ating bansa. Tama ka po, Miss Eunice. Inaasahan po natin that in the next 24 to 48 hours ay maaari pong lumakas pa ang pagbugso nitong northeast monsoon o hanging amihan dahil nga po ay may enhance po ito ng pagpasok nitong low pressure area na nasa labas po ng ating PAR. At sa mga sandaling yon ay maaari pa rin po itong makaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon at maging sa Kabisayaan. At dahil po dominante ang hanging amihan, saan po ba nakataas ang gale warning sa mga baybaying dagat sa bansa?
Nakataas pa rin po ang ating gale warning sa mga baybaying dagat ng Northern Luzon, and specifically, yun po yung mga baybaying dagat ng Batanes, Calayan, Babuyan, Ilocos Norte, Cagayan at maging sa northern coast ng Isabela. Kahit sa mga nabanggit kong lugar ay hindi pa rin po pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda na gumagamit lamang ho ng maliliit na sasakyang pandagat sapagkat magiging maalon hanggang sa napakaalon pa rin po ng mga karagatan doon. Live nating nakapanayam ngayon ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Ms. Lori de la Cruz. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyong impormasyon sa amin sa araw na ito. Huwag po kayo maglilipat ng channel balita para sa astronomiya ating malalaman sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Wow.